Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Ang panalangin po ay pangungunahan po ni Pastor Freddy Lineses ng San Pablo City Pastors Association, at susundan po ito ng audiovisual presentation ng ating pambansang awit at himno ng San Pablo. Kaya po ang lahat po ay inaanyahan pong tumayo at tinatawagan po natin si Pastor Lineses. Bago tayo manalangin, babasa lang po ko ng salita ng ating Panginoon. Sa araw ng kagitingan, araw ng mga sa Book of Numbers, sa Kawikaan chapter 13, ito po yung ipapasakop ng Panginoon at ibibigay sa mga Israel. Ang bayan ito, yung promised land, lupang pangako. Sabi po dito sa verse 1, pumili ka ng isa sa kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang mag-spy o sa bayan ng sa lugar ng Kanaan. Ang lupain ibibigay ko sa inyo. Fast forward po tayo, basahin ko po dito. Ito po yun. At sinabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malakas ang mga taga roon. Yung ilan sa mga spy po, ito po yung kanilang report. Malaki ang lungsod at matibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ang mga Amalekita at Negev, ang kaburulan at tinitirhan naman ng mga Heteo at Jebuseo at Amoreo. Mga Canaanites naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng Jordan. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagre-reklamo noon kay Moses, yung ibang spy. Negative yung kanilang sinabi. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Ito yung sinabi ni Caleb, isang magiting na lingkod ng ating Panginoon. Sabi niya, yung pangako na binigay ng Lord sa kanila, sabi niya po dito, lusubin natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. No po, sabi niya, ngunit sumagot ang ibang mga espiya kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malalakas sila sa atin. Sabi niya, maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupain pinasisiyasan sa kanila. Ito ang sinabi, malaking tao ang nakatira doon at ang sino mang nagtatangkang sumapi sa kanila ay lalamunin nila. Pero sabi ni Caleb, hindi, ibinigay ng Diyos sa atin yun. Yun ang pangako ng Panginoon.
yung isang tao na magiting na katulad ni Caleb ay hanggang ngayon naaalala po at nakasulat ang kanyang pangalan sa aking buhay. Sa banal na kasulatan. Siguro ganun din po tayo. Katulad po natin pinagdiriwang ang araw ng kagitingan. Yung mga taong naging magiting, yung mga taong naging bayani ng ating bansang Pilipinas. Ito po ay magpapatuloy. Dapat yung generation natin ngayon, kung paano natin sila pinagdiriwang, ganun din po sana. Ipagpatuloy natin yung kanilang sinimulan, kagitingan. Katulad po sa atin lahat. O, hindi pa po tapos ang henerasyon na may mga taong lalabas na mga magigiting. Pwede po ba tayo manalangin at yumuko at tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Caleb na isang magiting at kinikilala, Panginoon, isang kabataan din, Panginoon, o Diyos, na pinili mo dahil ikaw ang pumili ng tao upang sakupin o leader, Panginoon, na may tapang, merong kagitingan, Panginoon, at may pagkatakot at may banal na takot sa inyo. Kami rin po, Panginoon, hanggang sa ngayon, Lord, kami po'y lumalapit sa inyo. Pumili ka pa rin ng mga taong tatayo sa amin na may puso na nagmamahal sa aming bansang Pilipinas at dito rin po sa aming bayan ng San Pablo City. Panginoon Diyos, alam ko may inilagay ka mga tao upang mamuno, pangunahan ang mga taong ito, Panginoon, ang aming bayan ng San Pablo City. Meron kang inilagay at pinili, Panginoon. Kaya, O Diyos, aming pumodelo ang mga taong ito na naging magiting, Panginoon, sa araw ng kagitingan, Panginoon, may tapang, may lakas, merong pananaw sa buhay, Panginoon Diyos. Alam ko, hindi po nagtatapos ito. Meron sa generation namin, meron po nito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, panalangin po namin lahat po na gagamitin mo po, Panginoon Diyos, sa pulpit mo ito. Lord, sa unahang ito, gamitin mo po ang bawat tatayo dito, bigyan mo sila ng karunungan at katalinuhan, Panginoon o Diyos. Kaya din, dinadalangin po namin ang aming mayor, Panginoon, maging ang aming vice mayor, Panginoon Diyos, maging ang city admin ang aming pong bayang ito. Gayon, kasama po ang buong konsehal, Panginoon, ng city councilor, Panginoon, ng aming bayan, Panginoon. Gayon din po lahat ng department head, Panginoon. Lord, panalangin po namin, maging ang mga NGOs, dalangin po namin sa oras na ito na nandito kami at dinugunita po namin, Panginoon, at kinikilala ang mga nauna sa amin na may mga taong matatapang, may kagitingan sa kanilang mga puso at sa paglilingkod at pagmamalasakit sa amin pong bansang Pilipinas. Lord, kinikilala at amin pong inaalala at dinugunita, Panginoon Diyos, ang araw na ito, Panginoon. Para sa kanila at sa generation din namin, meron din pong lalabas na gano'n. Kaya, Panginoon, salamat po. Pangunaan mo po kami, Panginoon, ng inyong kapangyarihan hanggang sa matapos po ang programang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin nyo sa araw na ito. At salamat po sa panibagong buhay na binigay nyo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. Kami naniniglood sa inyo sa araw na ito. Sa pangalan po ng Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po. Ang pambansang awit ng Pilipinas.
Maraming salamat po. Ang ating pong mga kasamahan dito po sa ating bulwagan, ang aming pong pagbati, siyempre sa World War II Veterans District Post President Delia Octanco Dakil. Magandang umaga po. Siyempre sa ating pong punong administrador, Ginoong Larry Amante at ang kanyang kabiyak, ang ating pong pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Justine Colago, at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod, ang ating pong magandang bukal ng ika-3 purok ng lalawigan, siyempre bukal Carla, Monica, Adahar, Lahara, at ang mula po sa San Pablo Pastoral Association, siyempre maraming salamat po Sir Pastor Freddy Lineses, at sa lahat po ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaang nasyonal, at ganon din sa bawat asosasyon, sosyo-sipiko, pantao, at iba't iba pang samahan na narito po sa araw na ito. Isang magandang umaga po. Bago po tayo magpatuloy, ang inyo pong isang kahilingan para sa isang masaya, makabuluhan, at matunog na palakpakan. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, ating pong mapapakinggan ang bating pagtanggap mula po sa ating masipag at makisig na pangalawang punong lungsod. Palakpakan po natin, Vice Mayor Justine Colago. Salamat, ating masasabi na napakasipag nating officer ng CIO, ating former consular at mananatili na CIO officer natin. Palakpakan natin, Consul Gali Galiciano. At ngayon, syempre po sa bahagi ng pamahalaan ng lungsod ng San Pablo ay pauna na pong pasasalamat ang inahain ng ating butihing Mayor Vicente Vic Amante kasama ang sangguniang palunsod sa inyong pong pakikisa ngayon pong umagang ito. Sa aga ng gising po natin, alam po natin na talaga pong kahanga-hanga ang ginagawa po ng ating pong mga naturingang mga bayani. At syempre, kilalanin din po natin muna dito sa harapan ang ating pong mga pinagpipitagana, ating mga nirirespeto din po na inahangaan po natin ng mga nagseservisyo para po sa ating bayan. Unahin po muna natin, ito pong napakasipag, talaga pong excited laging maglingkod para sa lungsod ng San Pablo. Walang iba, kamukhang-kamukha ng ating butihing Mayor Vicente Vic Amante, pati sa pagtulong, ganadong-ganado, walang iba, palakpakan natin, Kuya Larry Amante, ang ating City Administrator. At syempre, kasama ho diyan, pag nagkulang ng pondo, ang ating administrador, nandyan sa kanyang bandang kaliwa, ang mamumuhunan, palakpakan po natin si Ma'am Michelle Amante. At ganoon din po, napakapalad po natin sa kanya pong edad. Kanina po itinanong ko, sabi ko, ayaw kong tawaging nanay o lola. Para sa akin ay tita pa rin ang tawag ko dahil ang lakas pa rin ng kanyang pandinig. Kaya sabi ko nga po, ito pong mga ganitong tao ang dapat malakas na palakpakan natin dahil kasama pa rin po natin, kapiling po natin umagang ito. Walang iba, ang Pangulo ng Veterans po natin, Ma'am Delia Octanco, dating palakpak po natin. At ganoon din po, nandito rin po sa atin, galing probinsya ng lalawigan ng Laguna, anak ng lungsod ng San Pablo sa paglilingkuran. Tunay na tunay talagang hindi masasayang lagi ang pagtitiwala nyo dito sa taong ito. Palakpakan natin, Bukal Carla Adahar. At nabanggit ko na rin ang namumuno ng PNP, nandito po. Ito po ay mamaya ay magbibigay din sa atin ng mensahe. Palakpakan po natin, Police Lieutenant Colonel Will Saldivar. Palakpakan po natin. Ito po ang ating isang idol sa Pastoral League, si Sir Fred. Palakpakan po natin si Pastor Fred. At
nagkaroon na naman tayo ng Pasko ng pagkabuhay. Hindi nyo nalapitan itong taong ito. Ito po ay laging malapit sa ating butihing mayor, paboritong apo ng ating butihing mayor, Vicente Vic Amante. Hindi pa huli lahat. Pwede nyo pang lapitan ito. Bulungan nyo lang ito lagi. Maaasahan natin pong head ng Executive Secretary to the Mayor, walang iba, Ma'am Tin Picasso Amante. Yan ang nanalo ngayon sa Pagandaan ng Sayan. At syempre po, nandito rin po ang ating pong mga magigiting na konsehal ng bayan. Unahin na po natin, ito po ay malayo pang panahon maging veterans. Pero sa itsura nito yung batang-bata pa rin. Palapakan natin, Konsehal Richard Pabico, Konsehal Doc Cesarito Tixon, Konsehal Buhay Espiritu, Konsehal Christian Jor Amante, Konsehala Shaira Medina, Konsehala Carmela Acevedo, Konsehal Lou Vincent Amante, at Konsehal Francis Calatrava. At nandito po ang Pangulo ng APC natin. Talaga naman pong tikas na tikas pa lang po nito, ha. Huwag po kayo magkakamali din, eh. Talagang ito po ay talagang ibang datingan. Palapakan natin Konsehal Pangulong Maneng Amante. Aba, nung sinabi kong tapos na ang Pasko ng pagkabuhay, aba, lumilong nung dumating yung taong ito. Ibig sabihin, humabol. Ang sabi, pwede kayong lumapit sa akin anytime kung gusto nyo magumagahan. Ito, walang iba, ang ninong ng bayan. Palapakan natin, Chairman Bembong Pelesmino. May humabol pang isa. Kita nyo naman po, talagang tayo hinahabol talaga lagi tayo. Former Vice Mayor, Honorable Angie Yang. Palapakan po natin. At sa lahat po ng ating pong mga department heads, nasaan po ang ating mga department heads? Palapakan po natin ang ating pong mga assistant department heads. Ganun din po ang ating BFP, nandyan din po. Nasaan ang ating BFP? Yan, palapakan din po natin. Sa ating pong mga media at sa lahat po ng mga nabanggit na po kanina, lahat po ng mga grupo, mapa-privado, mapa-government, mga ating pong mga kasama po civic organization, palapakan po natin. Sa ating pong DepEd family, nariyan din po, palapakan din po natin. At syempre sa lahat po ng mga kawani sa gobyerno, sa ating pong lahat, sa media. At syempre, sino pa makakalimot dito po sa ating pong mga magigiting. Mamaya inakasama naman sila sa aking speech. At palapakan na rin po natin, pero kasama sila sa ating speech. Palapakan natin ang barangay officials po natin, ang mga barangay chairman. At sa lahat po ng kawani sa gobyerno, isa po mapagpalang umaga. Alam niyo po, napakahalaga talaga po nito pong araw na ito, na ating pong ginugunita, ito pong araw ng kagitingan. Lalo na po sa ating pong mga mag-aaral, sa ating pong mga estudyante. Dahil po lalo po nila dapat maalaala ang sakripisyo na ibinigay po nito pong ating pong mga bayani o nito pong ating pong mga ninuno. Natulo na po ang dugo ng ating pong mga bayani nung panahon na sila ay nakikipagdigmaan, lalo na dyan sa Bataan. Naiip na ng hangin ang katawang abo ng ating mga bayani nung panahon na ipinagtatanggol nila ang ating bayan para makamit natin ang kalayaan. Hindi na narinig ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga sigaw ng panahon na sila ay pinahihirapan dito sa Death March. Pero kailanman ay hindi malilimot nating lahat ang pinag-ugnayan, ang sakripisyo, ang kontribusyon ng ating pong mga bayani at ng ating mga ninuno. At ganun din po, ang lagi po nating nakikilala ay ang mga sikat nating mga bayani. Pero kung ating pong pagbabalik tanaw, marami pong simpleng o ordinaryong mga bayani tayo ngayon pong mga dapat pahalagahan. Ilalapit po natin ang halimbawa dito sa lungsod ng San Pablo. Tulad na lang po nito pong San Pablo Cathedral. Kung wala po ang ating
ating pong mga ninuno na mga nagmalasakit tumindig, humarap para proteksyonan ng ating mga infrastruktura. Paano na po tayo makakapagdasal dyan po sa ating San Pablo Cathedral? Ganon din po, lahat po ng aking nabanggit ay marami na rin pong nakakuha ng katangian dito sa pamahalaan ng lungsod ng San Pablo. Unang na po dyan ang ating pong butihing Mayor Vicente Vic Amante. Sino mag-aakala sa panahon po, maibalik ko lang sa panahon ng pandemya, wala pa po ang pandemya, naisip na po ng ating butihing mayor kasama ang kanyang anak na congressman, former mayor natin, Congressman Loreto Ben Amante, na makapagtayo nito pong bulwagan na napakinabangan po nating lahat para po sa vaccination site o vaccination center, na ito po ang naging sandata natin upang tayo pong lahat ay makaiwas dito po sa nakamamatay na COVID-19. At ganoon din po, kasama din po dyan sa nakasiwa ang ating City Administrator, Kuya Larry Amante. At nandyan din po ang iba pang katangian, simpleng katangian din po ng Sangguniang Panlunsod. Tayo po, alam po natin, alam ng lahat na tayo po na Sangguniang Panlunsod, tayo po'y gumagawa ng mga batas, bumabalangkas ng iba't ibang ordinansa o kaya resolusyon. Pero sinisikap din po ng Sangguniang Panlunsod na bumaba sa bawat barangay na sa ganon mailapit po natin ang pamahalaan sa mamamayan. Nung una pang termino ko, nakasama ko pa dyan si Bukal Carla. At hanggang ngayon po, ipagpapatuloy po natin yan, na ibaba po yan sa ating pong mamamayan kasama ang ating City Administrator, Kuya Larry Amante. At syempre, nariyan din po ang katangian ng ating mga simpleng mga edonaryo po natin mga ninuno, kagaya po ng CDRMO, na patuloy pa rin pong nananaliksik, tinutuklas ang iba't ibang training upang nang sa ganon ay tayo po'y maproteksyonan dito po sa mga tinatawag pong natural elements na nabanggit po nung makailan ng ating Monsignor, Father Monsignor Jerry Pituon. At nariyan din po, syempre, ang ating pong mga kapulisan. Ang ating pong mga kasunggaluhan na talagang pinapanatiling maayos ang ating komunidad. Pati na rin po ang ating pong mga barangay officials. Ang ating pong mga chairman, hands-on po yan sa kanilang barangay para mapadaliri ang kanilang katahimikan ng kanilang barangay at kagandahan ng kanilang barangay. Ganon din po ang ating pong mga teacher o mga guro. Sa kapila ng kanilang mga ngiti, nariyan pa rin po ang syempre pag-iisip nila kung paano po nila maibibigay pa rin ang proper education sa bawat mag-aaral o sa bawat estudyante. Dahil lalo sa panahon ngayon, mainit na mainit ang ating kinakaharap. Di biro ang pagtuturo po nila, lalo na sa kanilang silid-aralan. Ganon din po, nariyan din po, syempre po, ang ating pong mga senior citizen, ang ating pong mga veterans, na talaga pong walang sawa, walang humpay, na tayo po'y pinangangaralan. Sa kanilang experience, kailangan naman po nating lahat, lalo na sa mga henerasyon ngayon, na makinig sa ating pong mga nakatatandang kapatid. At syempre, nariyan din po ang ating pong mga media, na talagang sinisikap magbigay ng tamang impormasyon para po sa ating lahat. At ang nandiyan pa, ang ating pong mga iba't ibang samahan ng civic organisasyon o ang ating pong mga iba't ibang grupo na nagbibigay po kayo ng mga ideya para po sa ating pamahalaan upang mapatakbo natin ng maayos pa rin po ang ating pong mga paglilingkuran. At sa lahat po ng mga naririto, lahat po ng naging saksi, kailanman hindi po tayo titigil na gumunita dito pong mga araw ng bayani o araw ng kagitingan. Dahil kung may ilang pa sa atin na ang iniisip lang ay kanilang kapakanan, ay hindi po matatapos na tayo'y magpaalaala sa bawat isa na dapat tayo responsable. Tayo pong lahat ay dapat tutukan pa rin natin ang ating mga sariling mahalin, ang ating pong inang bayan.
muli sa inyo pong lahat. Isa pong mapagpalang araw at malakas na palakpakan sa lahat ng naghirap, lalo na dyan po sa Bataan. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Muli ang inyong masigabong palakpakan para po sa ating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Justine Colago. Palakpakan po ulit natin. At ngayon naman, para atin pong mapakinggan ang kabuluhan ng Araw ng Kagitingan, akin pong ipinagkakaloob sa inyo ang World War II Veterans District Post President. Palakpakan po natin Delia Ongtangco Dakil. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na naririto. Akin po ang karangalan na ako ay makapagbigay mensahe bilang isang veterana na naglingkod sa ating bayan ng panahon ng pananakop ng mga Hapon sa ating bansa. Kahit ako ay isang babae, ay matatawag din akong isang magiting. Datapwat, hindi lang isang veterano at veterana ang matatawag na pagiging magiting sa araw na ito, kundi yaong mga nanunungkulan sa ating bayan, higit sa lahat, ang ating mga mayor, congressman, ang mga konsehales at mga empleyado ng gobyerno. Sila ay tinatawag din isang magigiting na dahil sa katungkulan na kanilang ginagawa sa bayan. Ang mga sundalo na laging nagbabantay sa ating bansa sa mga darating na panganib, ang mga pulis na nagbabantay sa ating araw at gabi para sa ating kaligtasan, ang mga guro na siya'y humuhubog sa mga kabataan para sa matuwid na landasin. Silang lahat ay matatawag na magigiting. Maraming salamat po at magandang araw ng kagitingan sa ating lahat. Ngayon naman po, para sa mensahe ng kagitingan, akin pong tinatawagan ang Chief of Police ng lungsod ng San Pablo, Police Lieutenant Colonel Wilhelmino S. Saldivar Jr. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel Wilhelmino Saldivar Jr., ang inyong Chief of Police. At 10 ng aking mga kasama ay nagbibigay pugay at nagbibigay pagpahalaga para sa ating bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan at kapayapaan ng ating bayan. Bilang mga alagad po ng batas at tagapagtanggol ng katarungan, tayo ay nagpasalamat sa kagitingan ng ating mga veterano sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Sa bawat araw na lumipas, tayo ay patuloy na hinamon ng iba't ibang hamon at pagsubok. Ngunit sa kabila ng mga ito, hindi tayo nagpapatinag. Sa harap ng mga pagsubok na ito, hinihikayat ko po kayo, katuwang ng inyong kapulisan, na patuloy na maging matapang at tapat sa ating tungkulin. Gawin po nating inspirasyon ang mga bayaning nagpamalas ng kagitingan sa mga nakaraang digmaan. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at determinasyon, kayang-kaya po nating harapin at malampasan ng anumang hamon. Ngayong araw ng kagitingan, ipinapangako ko na patuloy nating pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng ating mamayan dito po sa lungsod ng San Pablo. Alam niyo po, this is the first time na nag-attend po ako ng Araw ng Kagitingan. Ito rin po ang aking first time na nag-deliver ng message. Kaya kahapon po, nung ako'y sinabihan ng aking secretary na ako'y magbibigay ng mensahe, ang ginawa ko po ay nag-Google
ginugol ko po yung araw ng kagitingan. Ang lumabas po ay yung kwento ng ating mga brave soldiers. 70,000 combined forces ng US at Filipino soldiers po ang nag-sacrifice para sa ating bayan. Habang binabasa ko po ang istorya ng araw ng kagitingan o yung mga sacrifice ng ating mga sundalo, especially doon po sa Bataan, naalala ko po ang aking training sa academy, sa Philippine National Police Academy. Kami po, mga uniform personnel, mga police, mga sundalo, and other uniforms like fire and jail, bago po namin naisuot itong uniform na ito, ay nakaranas din ng matinding training po. Ang mga training na ito ay ang nagpapatatag sa amin. So, bago po kami nagsuot ng ganito, ay nakaranas din ng mga ganong sacrifice at hardships po. So, ini-imagine ko po yung hirap na dinanas ng ating mga sundalo. Nagmarcha po sila ng mga daang-daang kilometers po. And out of the 70,000 soldiers po, 20,000 plus ang namatay. So kung wala ka pong determinasyon, ganun din po sa amin, kung wala kang determinasyon, hindi ka po makakasuot ng ganong uniform. Muli, sama-sama nating ipagdiwang ang araw na ito bilang pagkilala sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa ating bayan. Naway maging inspirasyon at gabay tayo sa pagpapalaganap ng kagitingan, pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Sa ating pong Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Wilhelmino S. Saldivar Jr. At sa kasunod po ng palatuntunan sa araw na ito ay ang ating pong maririnig ang mensahe ng ating pong minamahal na punong lungsod. Ang ating pong alamat sa paglilingkuran sa lungsod ng San Pablo, Mayor Vic Amante sa pamamagitan po ng kanyang pinuno ng mga executive assistants sa ating pong lokal na pamahalaan. Ang kanyang paboritong apo. Palakpakan po natin si Ma'am Tintin Picasso. Magandang umaga po sa ating lahat. Una na po ang paghingi po ng paumanhin ng ating ginagalang na ama ng lungsod, Mayor Vicente Amante, na hindi po ninyo siya makakadaupang palad ngayong umaga. Bagamat hindi naman po siya pumayag na hindi po makapagbigay ng mensahe sa napaka-importanteng araw pong ito. Akin po ulit ang karangalan na ihatid ang mensahe ng ating ginagalang at minamahal na punong lungsod, Mayor Vicente B. Amante. Batid natin ang kahalagahan ng paggunita sa bayaning nag-alay ng kanilang mga buhay para sa ating bayan. Ang taunang pagdalo at pag-alala natin sa araw ng kagitingan ang isa sa mga gawaing na nanais nating manatili, maipasa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Maipakita, maipadama at mapaunawa na ang kabayanihan ay hindi pa din namamatay sa kasalukuyan. Sa ngayon, hindi na lamang pagbubuwis ng buhay o pakikipagdigmaan ang maituturing na kabayanihan. Maaari ding magawa na din natin ito sa pamamagitan ng paglilingkuran at tunay na pagmamahal natin sa bayan. Kasama si Vice Mayor Justin Colago, 10 ng mga konsehal, City Administrator Larry Amante, Congressman Loreto Amben Amante, at ang bumubuo ng buong lokal na pamahalaan ng lungsod. Tayo ay lubos na susuporta sa mga programa na magpapatuloy ng pagbibigay ng kahalagahan sa pagtutulungan, pakikipagkapwa at pagmamahal sa lupang sinilangan. Mabuhay po tayong lahat. Saludo po sa ating mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay at sa mga makabagong bayani na patuloy na nagmamahal sa ating bayan. Mabuhay po ang San Pablo, ang inyong pong lingkod, Vicente B. Amante, punong lungsod. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating pong Executive Assistant to the Mayor, Ma'am Christine Amante Picasso. Ayan. At sa pangalawang bahagi naman po ng ating palatuntunan ay ang pag-aalay ng bulaklak.
Siyempre, ang pag-aalay po ng bulaklak ay pangungunahan po ng ating pong lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ng ating punong administrador. Kasama punong administrador Larry S. Amante, kasama ang kanyang kabiyak na susundan, kabahagi ang ating pong lokal na pamahalaan, ang pangalawang punong lungsod at ang bumubuo ng sangguniang panglungsod. Ilugmok man tayo ng bagong pagsubok, mga puso natin di mapapagod. Abutin ng kamay na handang tumamay, mga puso natin di mapapagod. Nasa puso ng bawat Pilipino pagmamahal sa kapwa at serbisyong totoo. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang lakas, isang pag-asa patungo sa bagong umaga. Yan ang ating puso. Nakamtan, tagumpay ng Pilipino sa laban ng Mactan. 5 siglong nakaraan nating natutunan, tunay na kahulugan ng bayanihan. Dito na susukat, tapang na walang katulad, bayani rin pala tayong lahat. Kasanggamong Pilipino, anumang lahi mo. Kasanggamong Pilipino, anumang laban mo. Sa timog o silangan, hilaga o kanluran, dito maaasahan ang aming inang bayan. Ating anyot antas, ating ipamalas, handog ng Pilipino.